Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Saint Onji. Sabi niya, "Naku po, ang mga deboto ng Poong Nazareno naging rallyista." Diba? Katatapos lang yung prosesyon o translasyon ng Poong Nazareno. Grabe ito. I don't know, sa bugso ng damdamin, biglang sumigaw laban sa korupsyon. Pakinggan natin. Ikulong na yan. So, meron pa sa isang, saan ba yun? Araneta Coliseum ba yun? I think it's a boxing match. So, bigla na lang sumigaw, mga kurakot, ikulong na yan. Marami na akong napanood na ganitong video. Iba't ibang okasyon, hindi naman political rally ang event, kaya lang, yung bugso ng damdamin ng taong bayan, bigla na lang yun ang lalabas. So what does it mean? Sa puso ng karamihang Pilipino, nasa alimpatakan, nasa puso't damdamin na nila itong talamak na korupsyon sa administrasyong ito. Kaya nga yung pinaka-latest survey ng Pulse Asia, ang sinasabi is sinasabi sa latest Pulse Asia survey, almost all Filipinos, 94% nagsasabi na talamak ang korupsyon sa gobyernong ito. Halos ganon din yung survey nila, kasi ito, December survey ng Pulse Asia, 94% talamak ang korupsyon. Noong September, mas grabe pa. 97% nasabi, talamak ang korupsyon. Medyo mas mababa ng konti sa SWS survey dahil 84% nagsabi, talamak ang korupsyon. Halos 9 out of 10 Pilipino sinasabi, korupsyon. And ito na nga, kahit religious procession para sa Poong Nazareno, hindi mo maiwasan yung taong bayan sisigaw ng ganyan. Kasi the people, taong bayan, demanding justice. Nasaan na yung justisya? Pera nila yan, pera natin yung nilustay for 3 years. Grabe. 1.4 billion pesos ang isiningit-singit lang. Walang katuturang mga proyekto na pinabayaan naman ng Pangulo. Tapos siya pa yung magpabida-bida na siya daw ang whistleblower. Pasalamatan daw natin, sabi ni Auntie Claire, dahil ang Pangulo ayaw niya ng korupsyon. Anong ayaw niya ng... bigla lang. Ayaw niya ng korupsyon o mahina lang talaga. Yung weak leader lang talaga na right in front of his nose, 100 billion insertion, utos ng Pangulo. With resibo, yan ang pasabog ni Saldico, na pinatotohanan naman ni Senator Lacson na meron nga 100 billion. Kaya lang ang kickback, hindi daw ang Pangulo ang nakatanggap, ibang natanggap. So meron talaga. Kaya nga, worst budget yung 2025. But ito, I don't know how true. Kaya lang, pag nagsalita itong si Congressman Edgar Erese,
Talagang sabi niya, mga kongresista daw, natutunugan niya, hindi lang impeachment ni BP Sara ang abangan natin ngayong Pebrero. Pati impeachment laban kay Pangulong Marcos, may mga kongresista na magsusulong ng impeachment. Wow, ito na, tunay na ito. Bloodbath na ito. Anong ibig sabihin nito? Wala na ang Pangulo. Yun na ang tinatawag na lame duck president. Biruin mo yan. Halos sa 4 na surveys, isa lang ang sinasabi, negative ang net rating ng Pangulo. SWS, negative 3. Pulse Asia, negative 15. Publicos Asia, negative 27. WR numero, negative 26. Wala na talaga. Sukdulan na ang galit ng taong bayan sa administrasyong ito dahil number 1 issue is talamak na korupsyon. Yan na yung legacy ng Marcos Jr. administration. Nilampasan niya, tinalo niya ang kanyang ama. Kung ang ama niya binigyan ng Guinness World Book of Records ng title na Most Corrupt Man in History, 20 years yun na ginawa ng kanyang ama. Ito ngayon, 3 years pa lang, mas talamak ang korupsyon ng Marcos Jr. administration kumpara sa Marcos Sr., sabi ni former Associate Justice Supreme Court Antonio Carpio. At ito na, sukdulan na ang mga kongresista, nagplano na sila. I don't know kung sino itong mga kongresista, basta kung nagsalita si Congressman Edgar Erese, kompleto yan. May basehan. Yung sinabi niya noon na mayroong magre-resign na commissioner ng ICI, na totoo. Hindi lang isa, dalawa. And by the way, kumusta na ang ICI? Bubuwagin na daw by February 1. Goodbye, ICI. So, ang palabas ng Marcos Jr. administration na kuno nag-iimbestiga, palpak dahil hindi niyo maluluko ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang mataga no yero. So, mo ni ang atop ni Lolo. So, tulo na gid kayo kung ulan. So, gipang sapahan na lang og cleansing kay kung ulan matulog na gyud. So, karon pila na ni katuig ang inyong balay? 16 na So, 16 na katuig ang balay sa imong papa ni? Oo. So, 16 na usa dayon ani na day siya. Tungod sa among kalisod ay pagidi na ilisdan sa ginugatan sa video. Okay. So, 16 na years na usa na ani na day ang atop. Karon nahuman na og atop si tatay, so gitabangan siya sa iyang anak.
sa pag-atok og si tatay atong so tatay na ayuhan na ang imong balay. So dili na katuluan. Salamat sa Ginoo. Tuk na ko. Sige tay, salamat pod.